Uy, may bali-balita. Eto si Palsis may Tweety Bird. May bali-balita na yung sabi ni Palsis dito, may Tweety Bird. Masaya daw ang Vice Presidente. Senator Bongo idadawit ba sa DepEd laptop scam? No, kasi parang sabi dito, Sara Duterte is happy that Bongo is being investigated. Biruin mo yan? Oh, nako po, regodon na naman to para sa mga DDS. Ay nako, buwan-buwan na lang ho mga nagsisiiyakan, mga kababayan. Bakit po? No, una-una nag-iyakan yan nung panahon ni Kibuloy, nung hulihan blues ni Kibuloy, no, at ni General Torre. Ay nako, nag-iiyakan ng mga DDS. Sabi nila, nako wala nang pag-asa ang Pilipinas. Nako wala nang batas ang Pilipinas. Nako ganito, ganyan. Pinupwersa nila yung mga tao na hindi naman dapat hulihin. Nag-iiyakan. Sumunod yung kay dating Pangulong Duterte. At ang susunod naman dyan, etong nalalapit na pag-aresto kay Bato de la Rosa at kay Bongo. At eto pa, mga kababayan, di ba ho, si Bongo naiimbestigahan no ngayon, mga boss chipamo sir, dahil doon sa 90% daw ho, di umano, ng proyekto ng Davao ay ang nakikinabang o ang nakakakuha lang ay yung mga kamag-anak ni Bongo at ito po ay yung ama at kapatid sa labas. Ano po? Sabi ni Bongo, wala naman akong kinalaman dyan. Di ko nga kilala yung mga diskaya. Labas naman po ako. Pero sabi po ng batas, bawal po kasi yung ganun eh. No? Kumbaga, mga bossing, conflict of interest ho, mga kababayan, ang mangyayari. Na kayo ho ba naniniwala? O dyan sa comment section, kayo ho ba naniniwala ho kayo na walang kinalaman o hindi na impluwensyahan ni Senador Bongo yung pong yun pong makuha yung mga proyekto? Halos sila po ang nakakopo lahat eh. Sila ho ang nakakuha lahat eh. Biruin mo, 90% ng mga proyekto sa kanila. Ano tawag doon? Ano yung biding-bidingan lang? Kunyari, may bidding. Tapos, sala na yung kawawa naman yung mga construction company na may totoong layunin. Di ba? Natulungan ang Pilipinas na makaahon at okay na sila sa kakarampot na mga kita. Kaya nandiyan naman po yung bidding, mga bossing, para pag-aralan po yung mga may kakayanan, no, na kumuha, tumanggap ng proyekto galing sa gobyerno at magawa ng maayos at the same time hindi mapamahal yung proyekto ng gobyerno. Yun naman po ang dahilan kung bakit may bidding-bidding, mga bossing. Di ba? Tapos malalaman mo, 90%. Class B lang daw. Sakit no? Parang China o class B lang. Yung inyong construction company, hindi AAA. Kaya daw joint first. Yung CLTG. Kung di ako nagkakamali, CLTG, pakicorrect na lang ako, mga bossing, kung doon sa pangalan. Nakipag-join force sa mga diskaya. Eto daw, si Sara, masaya. Ayan, sabi, Sara Duterte is happy that Bongo is being investigated. Bakit kaya? Hindi kasi, dati pa lang mga boss chipamo, sir, di ba napapabalita na naman na hindi maayos ang kalagayan o hindi maayos ang tratuhan nung dalawa, si Sara Duterte at si Bongo? Naalala nyo, nung kailan ba yun? 2022 election. O di ba magsasabong pa nga yan sa pagka-presidente, mangyak-ngyak pa nga si Bongo. O di ba? Tingin ko, mga boss chipamo, sir, kung bakit ganyan na si Inday Sara Duterte kay Bongo, nakikita niya na talagang lumalaki na ang sungay ni Bongo. Lalo na ngayon, 2025 election, lalakas lalo ang loob ni Bongo. Bakit nagkakaganyan si Sara Duterte? Kasi alam niya na makakahati niya sa boto si Bongo kung sakali mga kababayan. Ma-50-50 yung boto ng mga DDS. Di ano po ang mangyayari doon? Lalo po silang lalagapak. Kung ngayon nga konti na lang. Onti na nga lang yung mga DDS ngayon, tapos magkakawatak-watak pa, magkakahiwalay pa, mahahati pa sa gitna yung boto. O di ba? Yan ang malamang na pagmamaktol ni Vice Presidente, mga bossing. And the reason why she connected Saldico
to the 30,000 plus overpriced laptop scandal yesterday is because it will also lead towards to Bongo. Aba, magkakaturan pa, idadawit pa ni Sara Duterte si Bongo. Naku, ang gulo nyo na dyan sa sa DDS. Di ba? Biruin mo, ito mga bossing. Yung dating mga vlogger, mga nag-aaway-away, nagmumurahan. Sinundan nung mga nung mga kabit ni dating Pangulong Duterte o girlfriend nga daw. Girlfriend, mga girlfriend lang yan, Trish na yan. Sinama pa si Hanilet, naawa tuloy ako doon sa magnanay. Girlfriend, di ba? Lahat naman sila girlfriend lang. Ano kaya pakiramdam ni Kitty Duterte nun? Anyway, nag-away-away din mga kababayan. Sumunod? Yung bakla, nag-away-away po yung mga supporter naman nila sa pagkain mga bossing, doon pa sa ibang bansa. Sabi ko nga ano ba to? Hindi man lang binigyan ng kahihiyan ang mga Pilipino sa ibang bansa pa, sa Netherlands pa mga bossing, nag-away-away. Tapos ang dahilan, dahil sa pagkain. Ano po iisipin ng mga ibang lahi sa atin? Hindi po tayo kumakain, bihira lang po tayo makakain, kaya kailangan pag-away-awayan yung pagkain. Isa pa yun. Diba? Ngayon naman, Sara Duterte, mukhang ang patungo kay Bongo, mukhang kawawa si Bongo ngayon Bakit to? Kakasuhan ni Senador Trillanes dahil nga po diyan sa, plunder ang ikakaso dahil do sa yung mga kamag-anak niya. Tapos ito naman kay Sara Duterte, mukhang papunta kay Bongo din. Mukhang kawawa si Senator Bongo. Tapos isa pa. ICC. Di ba? ICC. Yun yung pinakamabigat doon. Kaya lang, tatlo naman daw. Sabi ni dating Senador Trillanes, si Bongo, si Bato at si dating Pangulong Duterte, pwede sila magkasama-sama doon. Tropahan sila doon. Pwede pa daw magluto. Kaya taliwas doon sa mga sinasabi ng mga DDS na hindi naman nakakapasok, nakagaya ni Roque, na pinapabayaan ang dating Pangulo doon. It will also lead towards Bongo. Remember his PSD-VM, Yusek Christopher Lau. Yare. Pagbabahagi ni Attorney Jesus Palsis sa impormasyon mula sa kanyang Tweety Bird. Kung si Maharlika ay mayroong puting ahas, ito naman merong Tweety Bird, mga kababayan. Pero ako naniniwala ako dyan. Bakit? Kasi dati pa lang, nung election pa lang mga bossing 2022 talagang kagulo na sila di ba? Ako, naniniwala ako talaga na susuwagin na ni Bongo yang si Inday Sara Duterte sa 2028 election. Lalo na, nakakuha si Bongo ng higit 20 milyones. Kung 25 milyones, iisipin niya, naku, malakas pala ako. Kaunti na lang to sa 32 milyon Iisipin pa yan, naku, si Sara Duterte nga meron pang mga hindi ipinapaliwanag yun. So tingin ko, ang pipiliin ng taong bayan, ng mga DDS, ako. No, kasi si Inday Sara Duterte, kahit nagaganyan-ganyan daw yung mga DDS, mga bossing, siyempre naghahanap din ng kasagutan kay Vice Presidente. Na hanggang ngayon hindi, may sagot na. Di ba? May sagot na, ayan, nababasa ko sa comment section. May sagot na. Yung sagot niya daw, ginamit niya daw sa pagsugpo ng corruption o pag-imbestiga ng corruption sa DepEd, yung pera ng confidential funds. Nahiya bigla sila chika, tsaka yung mga disbursement niya na naglalabas ng pera Nahiya bigla sila Mary Grace Piatos at sila Kokoy Villamin doon sa Maisingit ko na since napag-usapan natin, mga bossing. Dapat dati pa nila sinabi yan. Biro mo, 2 taon na bago sila nakaisip nung kanilang idadahilan patungkol doon sa sa confidential funds. Doon pa lang sa Congress na mga patawag sa kanila, dapat sinabi na nila yan, mga kababayan. Halata ng taong bayan na ngayon yung tipo bang wala lang, no? Tipo bang ngayon lang sila nakaisip ng kanilang depensa para dun sa confidential funds na yun. Ganoon.